dalawang pink na linya. Hindi iyon isang masayang balita. Hindi iyon isang sagot sa madasal. Para kay Celestina Reyes, ang dalawang linyang iyon sa ibabaw ng maliit na plastik na hawa niya ay isang sentensya. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang kamay, kasabay ng panginginig na nagsimulang gumapang mula sa kanyang binti paakyat sa buong katawan. Napasandal siya sa malamig na pader ng kanilang maliit na banyo. Ang hanging dapat niyang hinggahin ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Paano? Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang pamilya na mukha medyo bilugan, may malalaking mata na ngayon ay punong-puno ng takot, at mangga labing tuyo sa kaba ay tila paaring ang ibang tao. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Walang pagbabago, patak pa rin. Ngunit alam niya, sa lublob niya, may nagbago na. At ang pagbabagong iyon ang sisira sa lahat. Ang imahe sa salamin ay naglaho at napalitan ng isang alaala mula sa ilang buwan na ang nakalipas. Ang amoy ngang ospital, ang puti at walang buhay na mga pader, at ang malumanay ngunit mabigat na boses ng doktor. The results of the tests are back, Miss Reyes, sabi ang doktor habang tinitingnan ang folder ni Leah. Your sister's condition is getting worse. Kailangan na niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Tumangol ang si Tina. Hindi magawang magsalita. Alam niya iyon. Nakikita niya ang unti-unting panghihina ang kanyang nakababatang kapatid araw-araw. Makano po, Dok? Iyon lang ang nagawa niyang itanong, ang boses ay halos pabulong. Sinabi ng doktor ang isang halaga na katumbas ng bundok. Isang halagang kahit pagsama-samahin pa niya ang lahat ng naipon niya sa buong buhay niya, ni hindi abot sa kalahati. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo. Ang pag-asa ay naging maliliit na pirasoong basa na salamin sa kanyang paanan. Ginawan niya ang lahat na double kayo sa trabaho, nagbentengang gagamit, nangutang sa mga kakilala ngunit kulang pa rin. Hanggang sa isang gabi. Sa gitna ng kanyang desperasyon, may nagalok ng isang solusyon. Isang solusyong mabilis, ngunit may kapalit. Isang gabing kailangan niyang isakripisyo ang kanyang dangal para sa buhay ng kanyang kapatid. Ang gabing iyon. Ang gabing nakdala sa kanya sa dalawang pink na linyang ito. Ibinasa niya ang pregnancy test sa basurahan at hinilamusan ang muka ng malamig na tubig. Ang pera mula sa gabing iyon ay matagal nang naibayat sa ospital. Tagumpay ang operasyon ni Leah at ngayon ay napapagaling na ito. Dapat sana ay masaya na siya. Ngunit ang bunga ng kanyang sakripisyo ay ngayon pa lang nagsisimulang lumitaw. Kailangan niya ng estabilidad. Kailangan niya ng matata na trabaho. Hindi lang para sa kanya at kay Leah, kundi para sa batang hindi niya plinano pero ngayon ay obligasyon na niya. Pakalipas ng isang linggo, sa kabila ng pagduduwal at takot, pinilit niyang ayusin ang sarili. Suot ang kanyang pinakamatinong bestida at sapatos, huminga siya ng malalim bago pumasok sa naglalakihang salaming pinto ng Montenegro Global Holdings. Ang lobby pa lang ay nakakaliit na mataas ang kisama, malami ang aircon, at lahat ng tao ay abala at mukhang importante. Celestina Reyes, for a final interview with HR, sabi niya sa receptionist. Pinipilit na huwag mangginig ang boses. Ang interview ay isang malabong alaala ng mga tanong at mga sagot na matagal na niyang pinraktis. Ginawa niya ang lahat para ipakita ang kanyang kakayahan, ang kanyang talino. Itinago niya ang bigat sa kanyang dibdib sa likod ng isang profesional na ngiti. Kailangan niya ang trabahong ito. Ito ang tanging pag-asa niya. Makalipas ang 2 araw. Habang nahahain siya ng hapunan para sa kanila ni Leah, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sagot niya. Hello? May I speak with Miss Celestina Reyes? Speaking po. This is Maria from the HR Department of Montenegro Global Holdings. I'm calling to congratulate you. The management was very impressed. You're hired as the executive assistant to the new CEO. Can you start tomorrow? Nabitiwan ni Tina ang sandok. Ang tunog ng pagbasa nito sa sahe ay hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang masalitang pauli-uli. You're hired. Isang buteng luha ang pumata mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng ginhawa, ng paasa. Sa wakas, isang magandang balita. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Ang kanyang unang araw ay kasabay ng isang malaking town hall meeting kung saan opisyal na ipapakilala ang bagong CEO na pumalit sa nagretirong si Mr. Montenegro II.
Puno ang auditorium ng mga empleyado, lahat ay nagbubulungan, sabit na makilala ang bagong pinuno. Nakahanap si Tina ang upuan sa medyo likuran, masaya na sa tahimik na pagmamasid. At ngayon makasama ng walang anumang pag-atubili, salubungin natin ng isang masigabong palakpakan ang bagong Pangulo at CEO ng Montenegro Global Holdings. Mr. Rafael Raf Montenegro III. Isang matikas na lalaki ang umakyat sa entablado. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buho ay mayos na nakasuklay, at ang kanyang tindi ay nakpapakita ng kapangyarihan at kumpiyansa. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay malalim at kalmado, ngunit may bigat na pumupuno sa buong silid. Ngunit hindi ang kanyang tindi o boses ang napatigil sa pahinga ni Tina. Hindi ang kanyang itsura na tila kinuha mula sa pabalat ng isang business magazine, kundi ang kanyang mata. Nang sa wakas ay tumingin ito sa direksyon nga manonood, at naktama ang kanilang paningin, naramdaman ni Tina ang pahintong ganyang mundo. Ang nga matang iyon seryoso, malalim, at may bahid ng kalungkutan ay hindi niya maring makalimutan. Ito ang parehong mga matang tumitig sa kanya sa isang madilim na silid ng hotel. Ang mamatang nakasaksi sa kanyang pinakamababang sandali. Sa gitna nga masigabong palakpakan nga empleyado, tuluyang naglaho ang ngiti sa mukha ni Tina. Naramdaman niya ang panlalamig ng buong katawan habang ang blanko at seryosong tingin ng bagong CEO ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa na parabang isa siyang multo mula sa isang nakaraang gusto na nitong kalimutan. Ang lalaking amangang kanyang dinadala. Ang lalaking dapat niyang pagsilbihan araw-araw. Ang kanyang bagong boss. Sarado na ang pinto ng kanyang bagong opisina, ngunit naririnig pa rin ni Rafael Montenegro III ang alingaw-ngang palakpakan mula sa labas. Isang palakpakan para sa kanya, para sa bagong hari ng imperyo. Ngunit hindi iyon ang umukupa sa kanyang isipan. Lumapit siya sa malaking bintanang salamin na sumasakop sa buong pada. Tanaw ang abalang makasada ng makatimula sa itaas. Ang lahat ng iyon ang magusali, ang masasakyan, ang libo-libong taong gumagalaw sa ibaba ay bahagi ng mundong ipinamana sa kanya. Isang mundong binuo sa lohika, sa mga numero, at sa malamig na katotohanan ng negosyo. Isang mundong walang puwang para sa gulo. At ang babaeng iyon ay gulo. Hindi. Impossible. Kinukumbinsi niya ang sarili. Nakakamali lang ako ng tingin. Maraming babae sa mundo na may malalaking mata at hitsurang mahinhin. Isang pagkakataon lang. Ngunit habang inaalala niya ang sandaling pagtama ng kanilang mamata, ang biglaang paninigas nito at ang pamumutla na tila nakakita ng multo, alam niyang hindi siya nakakamali. Iyon ay siya, ang babae mula sa gabing sinubukan niyang ibaon sa limot. Ang babaeng naging simbolo ng isang pagkakamaling hindi niya dapat ginawa. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at pinindot ang intercom. Maria, pakisend sa akin ang 201 file ng bago kong executive assistant. Now. Yes sir, mabilis na sagot mula sa kabilang linya. Ilang sandali lang. Isang email ang pumasok. Binuksan niya ito. Isang formal na litrato ang nakapaskil sa resume, kasama ang pangalan, Celestina Reyes. Napapikit si Raf at hinilot ang kanyang sentido. Ang pangalan ay kasing inosente en kanyang mukha. Ngunit ang presensya niya sa kumpanyang ito, sa mismong opisina niya, ay isang bombang naghihintay na sumabog. Ano ang ginagawa niya rito? Sinusundan ba siya? Isa ba itong masalimot na plano para mangikil? Muli niyang pinindot ang intercom. Maria, papasukin mo si Ms. Reyes. Isang sandali ngang katahimikan ang sumunod bago sumagot si Maria. Copy, sir. Tumayo si Raf at muling humarap sa bintana, nakatalikod sa pinto. Gusto niyang siya ang may kontrol sa pag-usap na ito bago pa man ito magsimula. Narinig niya ang mahinang katok, kasunod ang dahan-dahang pagbukas ang pinto. Sir, pinapatawa niyo raw po ako, isang boses na pamilya at kinakabahan ang nagsalita. Hindi siya lumingon. Isara mo ang pinto. Narinig niya ang mahinang pagklik ng pinto. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay biglang naging mabigat. Sa gilid ng kanyang paningin, sa refleksyon sa salamin, nakita niya itong nakatayo malapit sa pinto, makadikit ang nga braso sa katawan na parabang nilalami. Dahan-dahan siyang humarap, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Suot ang isang simpleng bestida na halatang pinag-ipunan, mukha itong naliligaw sa loob ng marangyang opisinang iyon. Mukha itong mahina,
Ngunit alam ni Raf na ang nga tao mukhang mahina ang kadalasang pinakamapanganib. Makano ang kailangan mo para mawala sa buhay ko? Diretsahan niyang tanong. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na parabang naktatanong lang siya ang presyo ang isang produkto. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Tina. Napayuko ito, at nang muling maangat ng tingin, mayroong determinasyon doon na hindi niya inaasahan. Hindi ako humihingi ng pera, sir. Kung gayon, anong ginagawa mo rito? Coincidence? I doubt it, sarkastiko niyang sabi, bawat salita ay may diin. Huminga ito ng malalim, tila kumukuha ng lakas. Nag-apply po ako ang trabaho dahil kailangan ko. Hindi ko alam na ikaw. Na kayo po pala ang magiging CEO. At pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong ngunit malinaw sa nakakabinging katahimikan, idinuktong niya, pero buntis ako. At ikaw ang ama. Ang apat na salitang iyon ay tumama kay Raf na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila nawala mula sa kanyang baga. Ang lahat ng kontrol na maingat niyang binuo ay gumuho sa isang iglap. Buntis. Ang salitang iyon ay nahati ng isang pamilya na kilabot sa kanyang sistema. Isang imahe ang mabilis na dumaan sa kanyang isip, isang maliit na kamay, isang malakas na iyak, at ang nakakabinging tunog ng pagbasa. Ayoko sa bata. Period mabilis at mariin niyang sinabi, ang lamig sa kanyang boses ay nagulat maging sa kanya. Itinaboy niya ang alaala pabalik sa madilim na sulok ng kanyang isipan kung saan ito nararapat. Ang sakit sa mukha ni Tina ay mas lumalim, ngunit hindi ito umiyak. Tumango lang ito ng dahan-dahan. Naintindihan ko po. Aalis na lang po ako. Mag-resign na po ako ngayon din. Nang tumalikod ito para umalis, ang utak ni Raf ay nagsimulang gumana sa bilis ng isang kompyuter. Kung aalis ito ngayon, wala siyang kontrol. Magdadala ito ng isang iskandalo sa labas ng ngapada na ito. Isang anak sa labas, ang media, ang board of directors, ang kanyang ama. Hindi niya hahayaang masira ang lahat dahil sa isang pagkakamali. Stop. Huminto ito, ang kamay ay nasa door handle na. Hivak kang alas, utos niya. Bumalik siya sa kanyang mesa, binuksan ang isang drawer, at kumuha ng isang blankong papel at pluma. Nagsimula siyang magsulat. Hindi ka pwedeng umalis. A scandal is the last thing I need right now. Nagtatakang lumingon si Tina. Ano pong ibig niyong sabihin? I'm offering you a new deal, Miss Reyes, sabi niya habang patuloy sa pagsusulat. Hindi inaalis ang tingin sa papel. I will double your salary. I will cover all your medical expenses. Lahat na benepisyo, makukuha mo. But there are conditions. Itinigil niya ang pagsusulat at inanggat ang kanyang tingin, malamig at walang pakialam. Una, you will act only as my assistant. Walang personalan. We will never speak of that night again. Pangalawa, walang sinuman sa kumpanyang ito ang makakaalam ngahe ano. At pangatlo, pag nanganak ka, we will settle this legally. We will talk about financial support for the child. With a non-disclosure agreement. But until then, you are my employee. Nothing more. Itinula niya ang papel at pluma sa ibabaw mesa. Pirmahan mo. Lumapit si Tina, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Tinitigan niya ang papel, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Mayroong pag-alinlangan sa kanyang mata, isang digmaan sa pagitan ng pangangailangan at ng natitirang dangal. Ngunit sa huli, alam nilang pareho na wala itong pagpipilian. Kinuha niya ang pluma, at sa nanginginit na kamay, pinirmahan ang ilalim ng papel. Ang pangalan niya, Celestina Reyes. Nakasulat sa ilalim nga kondisyong idinikta niya. Kinuha ni Raf ang papel, tiniklop ito ng maayos, at itinago sa kanyang drawer. Tiningnan niya muli si Tina, ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa pagiging isang CEO malami, profesional, at malayo. Good. Now get me coffee, Miss Reyes. Black. No sugar. Ang lamig ngang kanyang boses ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Walang sinabi si Tina. Tumango lang ito, tumalikot, at tahimik na lumabas ng opisina, isinasara ang pinto sa likuran niya, at iniwan si Raf mag-isa kasama ang kasunduang puno ng pait na siya mismo ang gumawa. Ang masumunod na linggo ay naging isang ihasisyo ng kontroladong distansya. Para kay Raf, ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Pinilit niyang tingnan si Celestina Reyes hindi bilang isang babae, kundi bilang isang function, isang kasangkapan ang kanyang executive assistant.
At sa kanyang labis na pakainis, napakahusay niya sa trabahong iyon. Laging nauna ang kanyang kape sa kanyang mesa bago pa man niya may sipang humingi nito itim. Walang asukal, eksakto sa gusto niya. Ang kanyang schedule ay nakaayos ng walang anumang gusot. Ang nga dokumentong kailangan niya ay nasa kanyang lamesa bago pa niya ito hanapin. Tila nababasa niya ang kanyang isip, naunawaan ang kanyang nga pangangailangan sa trabaho bago pa man niya ito sabihin. Miss Reyes, I need the quarterly report from the finance department. Sasabihin niya sa intercom. Nasa ibabaw na po ang mesa niyo, se. Ipinadala ko na rin po sa email niyo ang summary ng key points, sasagot ito. Napatiem ang bagang ni Raf. Bakit kailangang maging ganito siya kahusay? Ang bawat kilos niya na napapakita ng kanyang kahusayan ay isang paalala na hindi lang siya isang problema. Isa siyang matalinong tao, isang individual. At iyon ang nagpapahirap sa lahat. Mas madali sanang kamuhian ang isang taong walang silbi. Ngunit si Tina, sa kanyang tahimik at magalang na paraan, ay ginagawang mas madali ang buhay niya sa loob ng opisina, na lalo niyang ikinainis. Isang hapon sa gitnang pagmamadali para sa isang papalapit na board meeting, nakasabay sila sa tapat ng malaking printer. Kinuha niya ang makapal na report na kalalabas lang. Pag-abot niya rito para kunin ang kopya, nadikit ang kanilang daliri. Isang iglap lang iyon. Isang saglit na pagdampingang balat sa balat. Ngunit para kay Raf, isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Nag-angat siya ang tingin at nakita niya ang bahagyang panlalaki nga mata ni Tina, isang senyales na naramdaman din nito iyon. Mabilis itong yumuko, kinuha ang mga papel, at halos takbuhin ang pabalik sa lamesa nito. Naiwan si Raf na nakatayo roon nakatitik sa sarili niyang kamay. Ano yon? Get a grip, Montenegro. Binalawalan niya ang kakaibang pakiramdam at bumalik sa kanyang opisina, mas lalong nagiging irritable. Ang pintong kanyang opisina ay bumukas ng walang katok. Si Anton Montenegro lang ang may lakas ng loob na gawin iyon. Pumasok ito na may malawak na ngiti sa labi, ang itsura ay kasing kinis ng kanyang mamahaling damit. Pinsan. Balita ko. Pinapahirapan mo raw ang buong executive floor. Bati nito. Naupo sa silyang nasa tapat ng mesa ni Raf na parabang paari niya ito. I'm working, Anton, malamig na sagot ni Raf. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang computer screen. Relax, Raf. Buhay ka pa naman. I just came to see how the new king is doing. Ang nga mata ni Anton ay nasimulang malibot sa opisina, at huminto ito ng mas matagal sa lamesa ni Tina sa labas, nakitang-kita mula sa salaming pada. Nakita ni Raf kung paano ito ngumiti ng bahagya habang pinapanot si Tinang abala sa pag-ayos ng mga dokumento. Isang hindi may paliwanag na inis ang kumulo sa dibdib ni Raf. If you have nothing important to say, the door is over there. Sunggit, tumawang sabi ni Anton. By the way, I need the preliminary sketches for the Cebu project. Can you have your assistant get them for me? Tumingin ito ng direkta kay Tina sa labas. Bago pa man makapagsalita si Raf, tumayo na si Anton at lumabas sa opisina niya, dumiretso sa lamesa ni Tina. Napanood ni Raf, na may naninikip na dibdib, kung paano lumapit ang kanyang pinsan kay Tina, kung paano ito ngumiti ng malapit, at kung paano naging alanganin ang kilos ni Tina. Hindi niya marinig ang pinag-usapan nila, ngunit nakikita niya ang lahat. At sa hindi malamang dahilan, gusto niyang tumayo, hilahin palayo ang kanyang pinsan, at sabihing, back off. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Anton, dala na ang folder. She's very efficient, and very pleasing to the eyes. Magaling kang pumili, pinsan. Hindi sumagot si Raf. Isang araw, lumabas si Raf mula sa kanyang opisina para kumuha ng tubig. Ang opisina ay halos wala ng tao, lampas na sa oras ng trabaho, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa office pantry. Dahan-dahan siyang lumapit, at natigilan sa nakita. Nakasandal si Tina sa counter, namumutla ang mukha at nakahawa sa kanyang tiyan. Ang kanyang pahinga ay mababaw, at may magabuti lang pawis sa kanyang noo. Halatang nahihilo ito at pinipigilan ang pagduduwal. Ang unang pumasok sa isip ni Raf ay ang umalis. Ang layuan ang eksenang iyon isang direktang resulta ng bagay na pilit niyang tinatakasan. Ang pangalawang pumasok sa isip niya ay ang sabihin ang isang bagay na masakit, isang bagay na mapapaalala sa kanilang kasunduan. Ngunit habang tinititigan niya ito sa kanyang tahimik na paghihirap, nakikita hindi ang problema kundi ang isang babaeng tinitiis ang lahat ng mag-isa. Nakita niya ang kahinaan nito. At sa isang iglap,
ang lahat ng iritasyon na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang emosyong hindi niya pinangalanan. Tahimik siyang kumuha ng isang bote ng tubig mula sa dispenser, binuksan ito, at maingat na inilapat sa counter sa tabi niya. Nagulat si Tina at napatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi nagsalita si Raf. Tinalikuran niya ito at naglakad paalis na parabang walang nangyari, iniwan itong nakatingin sa botengang tubig na iniwan niya. Kinabukasan, maagang dumating si Anton sa opisina, dala ang isang paper bag mula sa isang kilalang coffee shop. Dumiretso ito kay Raf. Morning, pinsan, bati nito, ngunit ang tingin ay nasa labas, kay Tina na kararating lang din. Napansin ni Raf ang matamang pagtitik ni Anton sa profile ni Tina habang naayos ito ng gamit. Huminga ng malalim si Raf, handa nang itaboy muli ang kanyang pinsan, nang biglang lumingon si Anton sa kanya, may tila inosenteng ngiti sa malabi. Bago ba yang asisten mo? Pinsan, kaswal niyang tanong, habang dahan-dahang humihigop sa kanyang kape. Tumingin ulit ito kay Tina. Pagkatapos ay binalik ang tingin kay Raf. Mukhang di lang siya magaling sa trabaho. Ang simpleng tanong ay may dalang bigat at pahiwatig na nakpatindik ng balahibo ni Raf. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang dugo, hindi dahil sa sinabi ni Anton, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito, isang paraan na tila may alam ito, o mayroon itong pinaghihinalaan. Naging mabigat ang hangin sa opisina kinabukasan. Ramdam ni Tina ang tensyon sa pagitan ng magpinsan, isang kuryenteng hindi nakikita ngunit tiyak na naroon. Sa tuwing lalabas si Sir Rafael mula sa opisina nito, o sa tuwing dadaan si Sir Anton malapit sa kanyang lamesa, tila humihinto ang lahat sa paligid niya. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya nga isang tahimik na digmaan na hindi niya maintindihan. At ang mga mata ni si Anton, lagi na lang itong nakatingin. Hindi ito isang tingin ng simpleng pahanga. Iba. May kalkulasyon, may pagsusuri, na parabang isa siyang puzzle na sinusubukang buuin. Nadudulot ito ang kilabot sa kanyang buong katawan. Isang umaga, muling dumating si Anton, may dalang 2 tasa ng kape mula sa isang mamahaling coffee shop. Ngunit sa halip na dumiretso sa opisina ni Raf, huminto ito sa harap mismong kanyang lamesa. Good morning, Tina, bati nito. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. I brought coffee. For you. Inilapa nito ang isang tasa sa kanyang lamesa. Natigilan si Tina. Tumingin siya sa kape, pagkatapos ay sa nakangiting mukha ni Anton, at pagkatapos ay sa salaming pinto ng opisina ni Raf kung saan alam niyang nanonood ito. Naku! Salamat po, Sir Anton. Pero, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, bumukas ang pinto ng opisina ni Raf. Miss Reyes is busy, malamig na sabi ni Raf, ang boses ay matigas. Lumapit ito at kinuha ang tasang para sana kay Tina. And she doesn't drink that. Tumingin ito kay Anton. Let's talk inside. We have things to discuss. Walang imik na kinuha ni Raf ang parehong tasa ng kape at pumasok sa kanyang opisina. Sumunod si Anton, ngunit bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito kay Tina at muling ngumiti, isang ngiting panandalian ngunit puno ang kahulugan. Naiwan si Tina na tuliro. He doesn't drink that? Paano niya nalaman? Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ginhawa dahil nailigtas siya sa isang alanganing sitwasyon? O kaba dahil sa ginawang pag-angkin ni Raf sa desisyon para sa kanya? Ang simpleng pagtatanggol na iyon ay mas lalong nakpagulo sa kanyang isipan. Nang tanghalian, halos sabay silang lumabas ng opisina. Naglalakad sila sa pasilyo patungo sa elevator nang walang imikan. Pumasok sila sa loob, at nang sumara ang pinto, tila ang hangin ay ninakaw mula sa maliit na espasyo. Silang dalawa lang. Tahimik lang si Tina. Nakatingin sa manumerong nababago sa itaas ng pinto. Ayos ka lang ba? Ang biglang tanong ni Raf ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Lumingon siya rito. Nakatingin ito sa pinto, hindi sa kanya, ngunit ang tanong ay malinaw na para sa kanya. Ang boses nito ay mas mahina, hindi kasing tigas ng dati. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Tinutukoy ba nito si Anton? Ang trabaho? O ang kanyang kalagayan? Opo, sir. Okay lang po, mahina niyang sagot, kahit ang puso niya ay kumakarera. Tumango lang ito ng bahagya. At iyon na iyon. Ang pinto ng elevator ay bumukas, at nauna itong lumabas nang hindi na muling nagsasalita. Naiwan si Tina na nangingini ng bahagya.
Hawa ang isang katiting na piraso eng pealalang ipinakita nito isang pata eng tubig sa isang malawa na disyerto eng kanilang kasunduan. Upang takasan ang nakakabaliwo na kapaligiran ng opisina, nagpunta si Tina sa isang bookstore sa kalapit na mall. Ang amoy ng nga libro ay palaging nakpapakalma sa kanya. Naglalakat-lakat siya sa pagitan ng mga estante ng walang partikular na hinahanap, nang mapatpat siya sa isang seksyon na hindi niya inaasahan. Parenting and Childcare. Agad siyang tumalikod. Hindi ko dapat tinitingnan to, ngunit isang libro ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pabalat nito ay simple lang isang guhit ng isang sanggol na natutulo sa buwan. Ang pamagat. Ang aking unang taon. Kinuha niya ito, nanginginig ang nga kamay. Binuklat niya ang nga pahina. May mga espasyo para sa unang larawan, unang ngiti, unang salita, unang hakbang. Isang blangkong libro nga alaala na naghihintay na mapunan. Naramdaman niya ang panunubik ngang kanyang nga mata. Ang batang ito ang problema, ang bunga ngang kasalanan ay makakaroon ng unang ngiti, unang salita. Isa itong totong tao. Sa isang iglap, ang lahat ng takot ay napalitan ng isang damdaming hindi niya pa naramdaman noon isang mabangis na pangangailangang protektahan ito. Dinala niya ang libro sa cashier. Ang puso niya ay kumakabo. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Bumibiling isang bagay na ipinagbabawal. Ito ang kanyang unang pag-amin. Ang kanyang unang hakbang sa pagtanggap. Pabalik sa opisina, ang paperback na naglalaman ng libro ay tila nagsusumiga. Naupo siya sa kanyang lamesa, tiningnan ang paligid kung may nakatingin. Dahan-dahan niyang inilabas ang libro, nais itong itago agad sa lalim ng kanyang bat. Ngunit sa kanyang pagmamadali, sumabit ang gilid ng libro sa sipon ng bat. Habang marahan ngunit apuradong inaayos ito, isang anino ang tumabon sa kanyang lamesa. Nagangat siya ng tingin, at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Nakatayo ron si Anton. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito pababa, ang nga mata ay nakapako hindi sa kanya, kundi sa pabalat ng libro na hindi pa niya naipasok ng tuluyan. Nakita niya kung paano nagbago ang mga mata nito mula sa simpleng paiwasi sa tungo sa isang matalas at siguradong pagkaunawa. Pagkatapos, dahan-dahan itong nakangat ng tingin sa kanya. At numiti si Anton. Isang ngiting nakakakilabot. Isang ngiting nagsasabing, huli ka. Mula sa salaming pader ng kanyang opisina, kitang-kita ni Raf ang lahat. Ang paginto ni Anton sa harap ng lamesa ni Tina. Ang ngamatang nakapako sa librong hawak nito. At ang ngiting iyon ang ngiting nagsasabing tapos na ang laro. Naramdaman ni Raf ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi na ito hinala. Sigurado na si Anton. At alam ni Raf na ang kanyang pinsan ay hindi maaksayo ng oras. Kinabukasan, napatunayan niya ito. Pumasok si Anton sa kanyang opisina, hindi na may dalang kape o pang-aasar, kundi may suot na maskara ng peking pag-aalala. Raf, seryoso nitong sabi, isinasara ang pinto sa likuran niya. Kailangan nating mag-usap. Bilang pamilya. Hindi kumibo si Raf, hinintay lang ang susunod na sasabihin nito. May mga naririnig ako, pinsan, papatuloy ni Anton, umupo ito sa silyang nasa harapan niya. Mga sismis. Tungkol sayo. At sa bago mong assistant. Alam mo na, ang matao, mapaimbento ngang kuwento, sinasabi nilang may special relationship daw kayo. Masyado ka raw protective sa kanya. Get to the point, Anton. Ang point ko, Raf, ay delikado yan para sayo. Para sa kumpanya. Kakaupo mo pa lang. Isang maliit na iskandalo, at pwedeng magulo ang lahat. Nag-aalala lang ako para sa iyo. Sabi ni Anton. Ang boses ay puno ng huwat na sinseridad. Hindi ito isang babala. Isa itong banta. Ipinapaalam ni Anton na hawak niya ang mabaraha. Pagkaalis ni Anton, halos gusto nang ibaksa ni Raf ang lahat ng nasa kanyang mesa. Ang galit ay kumukulo sa loob niya galit kay Anton, at sa sarili niya dahil hinayaan niyang maging ganito ka-vulnerable ang kanyang posisyon. Ilang oras lang ang lumipas, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, isang kaalyado ng kanyang ama. Subject: Confidential concern. Dear Raf, I trust this email finds you well. I am writing to you directly to raise a sensitive matter. There have been some unsettling rumors circulating among the executive staff regarding your new assistant. While I am certain these are baseless, you know how damaging such gossip can be to the company's image and leadership stability. I trust you will handle this matter with the discretion it requires. Regards, Mr. Diaz.
Napahawa ng mahigpit si Raf sa braso ng kanyang silya. Nasimula na. Inilabas na ni Anton ang kanyang maaso. Naramdaman niya ang unti-anting pakpikit ng mga pada sa paligid niya. Ang lahat ng pinahirapan niya, ang legasya ng kanyang pamilya, ay nasa bingit ng pagkasira dahil sa isang pagkakamali. Ang kanyang tingin ay napunta sa labas, kay Tina, na tahimik na nagtatrabaho sa kanyang lamesa. Nakita niya kung paano nito maingat na inilagay ang paper bag mula sa bookstore sa loob ng kanyang bag, tila may itinatagong kayamanan. Ang librong iyon. Ang ebidensya. Tumayo siya. Ang galit at takot ay naksanip. Bumubuang isang mapanganib na desisyon sa kanyang isipan. Pinindot niya ang intercom. Miss Reyes. My office. Now. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng isang paparating na bagyo. Pumasok si Tina. May bahid ng pag-aalala sa kanyang muka. Sir, hindi siya naksalita. Tinitigan niya lang ito ng matagal, pagkatapos ay tumingin sa bag nito. Ilabas mo. Nagtaka ito. Po? Ang alin po, sir? Ang librong binili mo. Nakita niya ang gulat at takot sa mata nito. Ang pamumutlang ganyang mukha. Sir, hindi ko po. Huwag ka ng maksinungaling, Tina. Sigaw niya, hindi na napigilan ang galit. Nakita ko kayo ni Anton kahapon. At ngayon, ang buong buo ay nagtatanong na sa akin. Kaya ilabas mo ang libro. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Tina ang kanyang bag at inilabas ang libro. Inilapat niya ito sa mesa sa pagitan nila. Kinuha ito ni Raf at ibinaksa pabalik sa mesa ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ano to? Isang souvenir? Isang tropeo? Ipinagmamalaki mo pa ba ito? Hindi po, sir. Sagot ni Tina. Ang boses ay basa na. Binili ko yan dahil gusto kong maging handa. Handa? Handa para saan? Para sirain ako. Para ipangalandakan sa lahat na mayroon kang alas laban sa akin. Ang bawat salita ay puno ng lason na dulot ng kanyang takot. Hindi yan totoo. Umiyak na sabi ni Tina. Wala akong intensyong ganyan. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ang sikretong to. Sa pamamagitan ng pagbili ng baby book at pagdadala nito sa opisina kung saan makikita ng lahat, lalo na ni Anton, ganyan ba ang pagpoprotekta mo? Napasandal si Raf sa kanyang mesa, ang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mundo ay gumuho, at sa kanyang desperasyon, nakita niya ang tanging paraan para makontrol ang sitwasyon. Tumingin siya kay Tina, ang kanyang nga mata ay malamig at walang awa. Pumili ka, mahina ngunit mariin niyang sabi. Ang bata, o ang trabahong to, hindi pwedeng makasama yan sa mundo ko. Kung gusto mo ngang suporta, ibibigay ko. Malaking halaga. Pero kailangan mong mawala. Ngayon din. Natigilan si Tina. Ang ngaluhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila huminto. Ang sakit sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim pagkabigo at pakaunawa. Dahan-dahan siyang tumango na parabang isang katotohanan ang biglang luminaw sa kanya. Tumingin siya sa mga mata ni Raf. Hindi mo ba naiintindihan? Mahina niyang sabi. Ang boses ay kalmado na sa kabila ng sakit. Wala akong pinipili dito. Dahil hindi ito pagpipilian. Itinuro niya ang kanyang tiyan. Anak ko. To. Pagkasabi nun. Tumalikot siya. Naglaka siya papalabas ng opisina nang hindi na lumingon pa. Iniwan niya ang katahimikan, ang kanyang hindi nasabing pagbibiti. At ang librong ang aking unang taon na nakalapa sa ibabaw ng makintab na mesa ni Raf isang tahimik na saksi sa pagkawasa ng lahat. Nang sumara ang pinto at nilamon ng katahimikan si Rafael, hindi siya kaagad gumalaw. Ang tanging maririnig sa malawak na opisina ay ang mahina at ritmikong pagingay ng aircon at ang malakas na pakabo ng kanyang sariling puso. Nakatayo siya roon. Napapalibutan ang lahat ng simbolo ng kanyang tagumpay ang mamahaling kasangkapan. Ang nagtataasang gusali sa labas ng bintana, ang pangalan ng Montenegro sa pinto ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging ganap na talunan. Napaupo siya sa kanyang silya, ang nga mata ay nakapako sa librong naiwan sa kanyang mesa. Ang aking unang taon. Kinuha niya ito, ang kanyang gadaliri ay marahang dumadampi sa simpleng guhit sa pabalat. Binuklat niya ito. Pangalan ng sanggol. Araw ng kapanganakan. Timbang. Maga blangkong linya. Isang blangkong kinabukasan na siya mismo ang sumira. Hindi mo ba naintindihan? Wala akong pinipili dito. Anak ko to.
Ang masalitang iyon ni Tina ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, bawat isa ay tila isang dago sa kanyang konsensya. Narinig niya muli ang sarili niyang masasakit na salita. Ipinagmamalaki mo pa ba ito? Pumili ka. Ang bata. O ang trabahong to. Napasabunot siya sa sariling buhok. Anong nagawa ko? Ang takot na naramdaman niya kanina, takot na masira ang kumpanya, na mabigo ang kanyang ama ay napalitan ngayon ng isang mas malalim at mas masakit na damdamin. Pagsisisi. Isang bigat sa dibdib na halos hindi niya makayang dalhin. Pinrotektahan niya ang kanyang negosyo, ngunit winasak niya ang isang tao. Winasak niya ang ina ng kanyang magiging anak. Sa gitna ng kanyang padurusa, isang malami na kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Si Anton. Ang peking paalala. Ang perpektong tiyempong email mula sa board. Ang lahat ay masyadong malinis, masyadong planado. Ang galit ay muling nasimulang umakyat sa kanyang sistema, ngunit hindi na ito bulak na galit. Ito ay isang galit na may direksyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng IT department. Renato, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bakal na determinasyon. I need you to do something for me. Off the record. I need you to check all of Anton Montenegro's recent digital activity. Emails, sent and deleted. Chat logs. Everything. Lalo na ang nangyari ilang oras bago at matapos kong matanggap ang email mula kay Mr. Diaz kanina. Sir, that's highly irregular. I don't care, putol ni Raf. I need it done. Now. Pagkalipas ng isang oras na tila katumbas ng isang taon, isang notification ang pumasok sa kanyang personal na email. Isang secured file mula kay Renato. Binuksan niya ito. Nandun ang lahat. Makopya nga chatlogs mula sa isang pribadong messaging app sa computer ni Anton. Magapag-usap sa pagitan ni Anton at ng isang taong ang pangalan Ivy, isang kilalang corporate trader na matagal nang gustong makakuha ng parte sa MGH. Anton. The old man Diaz took the bait. Nagpadala ng email kay pinsan. V. Excellent. Is he breaking? Anton. He's about to. Binigyan ko ng huling tulak. I made sure he felt the pressure from the board. V. And the girl? Anton. The girl is out. Si Raf na mismo ang nagpalis. He's cornered. He thinks he's saving the company. Pero ang totu. Sinusunod niya ang script ko. V. Good. Phase 1 complete. Stand by for the next move. Nabitawan ni Raf ang kanyang cellphone. Tumama ito sa makapal na karpet ng walang tuno. Napatiti siya sa kawalan, ang mga salitang nabasa ay tila nakaukit sa kanyang isipan. He thinks he's saving the company. Pero ang totu, sinusunod niya ang script ko. Isa siyang marionette. Isang tautauhan sa sarili niyang kaharian, pinaglalaruan ng sarili niyang pinsan. Ginamit ni Anton ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang takot na mabigo at makasira laban sa kanya. At si Tina. Si Tina ang naging sakripisyo. Bigla niyang naalala ang isa pang alala, isa na matagal na niyang ibinaon. Ang umiyak na mukha ang kanyang ina. Ang galit sa mga mata ng kanyang ama. At ang maliit na katawan ang kanyang kapatid na hindi na muling gumalaw. Lahat dahil sa isang sandali ang kanyang kapabayaan. Kasalanan mo to, Rafael. Palagi ka na lang may sinisirang buhay. Ang sigaw kanyang ama mula sa nakaraan ay sumabay sa mga salita ni Anton sa kasalukuyan. Napayo ko siya. Ang bigat ay halos magpaguho sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagiba. Ang paksisaysing iyon ay hindi na siya pinaparalisa. Bakos, ito'y nakapoy. Isang determinasyon na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Mabilis siyang tumayo. Hinanap niya sa system ang 201 file ni Tina. Nakita niya ang address nito sa Quezon City. Kinuha niya ang kanyang susi at wallet. Bago siya tuluyang umalis, muli niyang kinuha ang libro mula sa mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, na parabang ito ang tanging sagradong bagay sa mundong iyon na puno ang kasinungalingan. Naglakad siya palabas ang kanyang opisina nang hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at may layunin. Hindi na mahalaga ang kumpanya. Hindi na mahalaga ang sasabihin ng board. Isa lang ang mahalaga. Kailangan niyang hanapin si Tina. Kailangan niyang humingi ng tawad. At kailangan niyang ipaglaban sila. Ipaglaban ang kanyang pamilya. Ang biyahe mula sa natataasang magusalinga Makati patungo sa masikip na kalsada ng Quezon City ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Para kay Raf, bawat preno, bawat busina,
At bawat metro ng trapiko ay nakpapabagal sa kanyang misyon, nakpapataas ng kanyang kaba. Mahigpit ang kanyang pagkakahawa sa manibela. Habang ang librong pambata ay nakapatong sa upuan sa tabi niya. Isang paalala ng lahat ng kanyang pagkakamali. Nahanap niya ang address isang simpleng two-story apartment building na malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Naalangan siyang bumabaeng sasakyan. Ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulang itama ang pinsalang ginawa niya sa isang hapon lang? Huminga siya ng malalim, kinuha ang libro, at naglakad papunta sa pinto ng apartment ni Tina. Kumatok siya, ang tunog ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Walang sumasagot, kumatok siya ulit. Mas malakas ngayon. Ang pinto ay bahagyang bumukas. Isang mas batang babae, payat at medyo maputlang ngunit may mga matang kamuha ang kay Tina, ang sumilip. Celia. Sino po sila? Tanong nito. Ang boses ay may halong pagtataka at pag-ingat. Hinahanap ko si Celestina Reyes. Ako si Rafael Montenegro, sabi niya. Ang sarili niyang pangalan ay parang lasong lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Leah mula sa pagtataka tungo sa hindi may tatagong galit. Wala siya rito, matigas nitong sabi. At kahit nandito siya, hindi ka niya gustong makita. Umalis ka na. Akman itong isasara ang pinto. Please, pigil ni Raf. Ang kanyang boses ay punong kaksusumamo na hindi niya alam na kaya pala niyang gawin. Kailangan ko siyang makausap. Importante ito. Importante? Tumawang mapakla si Leah. Importante rin ba nung sinisigawan mo siya sa opisina mo? Nung pinaluha mo siya? Umuwi dito ang ate ko na durok sa. Kaya kung ano man yang sadya mo, itago mo na lang. Natigilan si Raf. Ang bawat salita ni Leah ay tila isang suntok. Alam ko. Nakamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Tinitigan siya ni Leah ng matagal, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Sa huli, bumuntong hininga ito. Nasa parke. Sa dulo ng kalye. Doon siya pumupunta kailangan niyang mapaisa. Hindi na naaksaya ng oras si Raf. Napasalamat siya at mabilis na tinungo ang direksyong itinuro ni Leah. Nakita niya si Tina na nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatingin sa kawalan. Ang liwanag mula sa isang poste ng ilaw ay nabibigay diin sa kalungkutan sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Narinig siguro si Jan ni Tina dahil dahan-dahan itong lumingon. Nang makita siya nito, ang kalungkutan sa mukha nito ay napalitan ng gulat. Pagkatapos ay ng isang blangkong padan ng depensa. Tumayo ito para umalis. Tina. Wait. Mabilis niyang sabi. Uminto ito ngunit hindi lumingong. Umalis ka na sir. Tapos na tayo mag-usap. Hindi pa, sabi ni Raf, lumapit siya hanggang sa nasa likuran na niya ito. May kailangan kang malaman. At may kailangan akong sabihin. Ipinakita niya rito ang libro. Naiwan mo. Tumingin lang ito sa libro. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin. Tina, patawarin mo ako. Sabi niya. Ang kanyang boses ay basak. Walang anumang salita ang sapat para bawiin ang nga nasabi ko. Mali ako. Ang lahat ng sinabi ko. Lahat ng ginawa ko. Mali. Natakot ako, at sa takot ko, ikaw ang nasaktan ko. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan, at hindi ko nakita ang katotohanan na nasa harap ko lang. Hindi pa rin ito kumikibo. Nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya. Ang plano ni Anton. Ginamit niya ako, ginamit niya tayo. Ginamit niya ang takot ko para sirain ako. Humakbang siya paharap para makita nito ang kanyang mukha. Pero hindi na ngayon. Tapos na yun. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkataon, ang nga mata nito ay puno ang hindi masabing emosyon. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, sabi ni Raf, ang kanyang nga mata ay seryoso at punong determinasyon. Wala na akong pakialam sa kumpanya. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ikaw. At ang anak natin. Ang huling dalawang salita ay nakdulot ng bahagyang panginini sa mabalikat ni Tina. May meeting ang board bukas ng umaga, sabi ni Raf. Nandun si Anton, handa nang kunin ang lahat. Pero magugulat siya. Dahil hindi ako pupunta para ipatanggol ang sarili ko. Pupunta ako para sabihin ang totoo. Ang buong katotohanan. Tungkol sa kanya. Tungkol sa atin.
At tungkol sa magiging pamilya ko. Hinawakan niya ang kamay ni Tina. Malamig ito. Ngunit hindi niya ito binawi. Pero hindi ko kayang gawin yon ng mag-isa. Mahina niyang sabi. Kailangan kita. Kung papayagan mo ako. Gusto kong bumawi. Sa'yo. At sa anak natin. Gusto kong simulan natin ulit. Hindi bilang amo at empleyado. Hindi dahil sa isang kasunduan. Kundi bilang tayo. Bilang isang pamilya. Tinitigan siya ni Tina. Ang nga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang nga mata. Natatakot ako. Amin nito. Ako rin, sagot ni Raf, hinikpitan ang hawa sa kamay nito. Pero mas takot akong mawala ka. Bigyan mo akong ang sang pagkakataon, Tina. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na ang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali ay pwedeng maging pinakatamang bagay sa buhay natin. Sa ilalim ng puno ang akasya, sa tahimik na parkeng iyon, tumango si Tina. Isang simpleng tango na naglalaman ng pagpapatawad, pag-asa, at isang bagong simula. Kinabukasan pumasok si Raf sa boardroom gumegeha. Ang lahat ay naroon. Ang hangin ay punong tensyon. Nakita niya si Anton na nakangiti. Ang ngiti ng isang siguradong mananalo. Ngunit nawala ang ngiting iyon nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Tina, nakatayo ng buong tapang at dignidad, at tumabi kay Raf. Hinawakan ni Raf ang kanyang kamay sa harap ng lahat. Bago tayo magsimula, sabi ni Raf, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. May gusto akong ipakilala sa inyo. Ito si Celestina Reyes. Ang babaeng mahal ko. At ang ina na magiging anak ko. Ang bulungan sa silid ay nakakabingi. Ngunit hindi na ito mahalaga. Tumingin si Raf kay Tina at ngumiti. Sa tabi niya, si Tina ay ngumiti pabalik. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit alam nilang pareho na hanggat makasama sila, kaya nilang harapin ang lahat. Hindi ito isang perpektong simula. Ngunit ito ang kanilang simula, ang simula ng kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang kuwento ni Tina at Raf, sa isang simula na binuo mula sa mga abongang nakaraan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kuwentong ito ay isang karanasang puno rin ng iba't ibang emosyon para sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng sakripisyo ni Tina, ang lamig ng takot ni Raf, at ang init ng paasang unti-unting nabuo sa pagitan nilang dalawa. Sana'y naiwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, ito ay matatagpuan sa hindi inaasahang pagkakataon, sinusubok ng magkapagkakamali, at pinapatibay ng pagpapatawad sa iba. At higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Ang bawat pagkakamali ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuto, magbago, at magmahal ng mas buo. Ngayon nais kong marinig ang inyong masalobin. Aling bahagi ng kuwento ni Tina at Raf ang pinakatumata sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot mula sa kanilang karanasan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong nga komento sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kuwento.